Sa mga nakaraang araw, lumabas ang isang mahalagang balita mula sa Estados Unidos na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga ulat, naghahanda na raw ang US Army Contracting Command sa posibleng Foreign Military Sales o FMS na mga eroplano na gawa ng Textron Aviation at kabilang sa mga bansang posibleng umorder ay ang Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, posibleng bibili ang Pilipinas ng bagong military aircraft sa pamamagitan ng US government, hindi direkta sa manufacturer. Sa ilalim ng Foreign Military Sales System, ang kontrata ay gagawin muna sa pagitan ng buyer country at ng US Department of Defense. Pagkatapos nito, saka palang gagawa ng hiwalay na kontrata ang US government sa mismong kumpanya na gagawa ng eroplano tulad ng Textron Aviation. Mas kontrolado, mas transparent at mas secure ang gamitong sistema lalo na pagdating sa sensitive na military equipment. Base sa mga lumalabas na impormasyon, inaasahang plano ng Pilipinas na umorder ng 4 na Cessna C208B Grand Caravan multi-role aircraft at 2 Beechcraft King Air 360ER aircraft. 6 na bagong eroplano ito na posibleng idagdag sa inventory ng AFP sa mga susunod na taon. Pero hanggang ngayon, wala pang opisyal na konfirmasyon kung anong eksaktong misyon ng mga eroplano na ito at kung aling branch ng Armed Forces ang makikinabang. Kung titignan natin ang kasalukuyang sitwasyon, ang Philippine Air Force ay may karanasan na sa paggamit ng Cessna C208B Grand Caravan. Sa ngayon, 3 units na ang ginagamit nila bilang Intelligence, Surveillance and Reconnaissance o ISR platforms. May isa pang unit na utility variant na inaasahang i-convert din bilang ISR aircraft. Bukod dito, may isa pang utility variant na inaasahang darating sa taong 2026. Ibig sabihin, kung matuloy ang order na 4 pang C208B, lalakas lalo ang ISR capability ng Philippine Air Force. Ang ganitong klaseng eroplano ay napakahalaga sa pagbabantay ng borders, monitoring ng maritime areas, counter-insurgency operations at disaster response. Hindi ito panglaban sa direktang combat, pero critical ito sa information gathering at situational awareness, lalo na sa panahon ngayon na information superiority ang isa sa pinakaimportanteng aspeto ng modern warfare. Mas interesante naman ang posibleng acquisition ng 2 Beechcraft King Air 360ER. Ito ay mas advanced, mas mahaba ang range at mas matagal ang endurance kumpara sa C208B. Ang modelong ito ay kilala sa buong mundo bilang platform para sa ISR, maritime patrol at maging electronic warfare missions. Dahil sa mas mahabang lipad at mas malawak na coverage, mas bagay ito sa pagbabantay ng malalawakang karagatan ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea at iba pang maritime areas. Kaya may paniniwala na ang King Air 360ER ay maaaring mapunta alinman sa Philippine Navy o sa Philippine Air Force. Posible itong gamitin sa maritime surveillance, tracking ng foreign vessels at monitoring ng mga aktibidad sa ating exclusive economic zone. Isa pang mahalagang detalye, ang mga eroplano na ito ay mukhang hindi kasama sa kasalukuyang ReHorizon 3 approved list ng AFP. Ibig sabihin, maaaring hindi manggaling sa regular na pondo ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbili nito. Sa halip, posibleng punduhan ito sa ilalim ng US Foreign Military Financing o FMF program. Matatandaan na kamakailan lang ay kinumpirma na ng Estados Unidos na magbibigay sila ng hanggang $1.5 billion na military funding sa Pilipinas para sa fiscal year 2026. Malaking halaga ito at malinaw na bahagi ito ng mas pinalalim na defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kung totoo nga na galing sa FMF ang pondo, napakalaking tulong nito sa AFP. Ibig sabihin, makakakuha tayo ng modernong aircraft nang hindi gaanong mabigat sa national budget. Mas maraming pondo ang maaaring ilaan sa iba pang modernization projects tulad ng air defense systems, naval ships at cyber capabilities. Sa mas malaking larawan, makikita natin na malinaw ang direksyon ng modernization ng Pilipinas. Hindi lang puro fighter jets at missile systems ang pinalalakas, kundi pati ang surveillance, reconnaissance at information gathering capabilities.
Sa panahon ngayon, hindi sapat ang malakas na armas kung kulang ka naman sa impormasyon tungkol sa galaw ng kalaban. At sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng mga eroplano na kayang mag-monitor ng malawak na area, mag-collect ng intelligence at magbigay ng real-time data sa command centers. Ang C-208B at King Air 360ER ay parehong swak sa ganitong papel. Ngayon, ang tanong, aling branch ng AFP ang makikinabang dito? Mas marami bang mapupunta sa Philippine Air Force o may bagong dedicated ISR aircraft na makukuha ang Philippine Navy para sa maritime domain awareness? Posible ring hatiin ito depende sa operational requirements ng bawat serbisyo. Sa ngayon, wala pang opisyal na announcement sa Department of National Defense o sa Armed Forces of the Philippines. Pero ang paghahanda ng US Army Contracting Command ay isang malinaw na indikasyon na seryoso na ang usapan at posibleng nasa advanced planning stage na ang acquisition. Habang hinihintay natin ng opisyal na konfirmasyon, malinaw na isa na naman itong positibong senyales para sa patuloy na pag-angat ng kakayahan ng ating sandatang lakas. Unti-unti pero tuloy-tuloy, binubuo ang isang mas moderno, mas capable at mas handang AFP para sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap. At dito nagtatapos ang ating update. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo ba mas bagay mapunta ang King Air 360ER sa Philippine Navy o sa Philippine Air Force? At anong klaseng mission naman ang pinaka-importante ngayon para sa Pilipinas? Maritime Patrol, ISR o Electronic Warfare? I-comment mo ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa AFP modernization at defense news ng Pilipinas. This is Philippine News. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.